love. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, naging pakapangyarihan ng mga Diyos kamilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at pinakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuli, niluluwalhati, na laki at sinasampahan sa Espiritu sa katotohanan. Huwag mo nawa namin purihin ang samahan sa oras na ito. Muli ko ngayon pagpapalimalatahay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagaliin ang mga may sakit na karamdaman sa ngalan ni Kristo Jesus. Yung mga nagiging na bibigatan, inyong po pag-aanang palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng nahiling kinataas, inyong po pagkaloob at tumuloy ng tupos sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalayo po higit sa lahat ang mabuting balitang aming iyakin upang ito'y magbigay sa amin ang liwanag sa lahat ng pakikinig at makakarinig ng iyong mensahe upang ito ay daluyan ng iyong matanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na riyan kapapala. Ito po ang aming samong dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ng malakas sa aming Panginoon at sabay-sabay natin isigaw ng malakas. Welcome, Holy Spirit! Welcome, Holy Spirit! You are welcome in my life. You are welcome in my life. And you are welcome You are welcome in my heart. in my heart. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai ng malakas. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew. Matthew chapter 5, verses 1 up to verse 12a. Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ika-5 kabanata, simula unang talata hanggang 12, letrang A. Matthew chapter 5, verses 1 to 12a. Ulitin ko po, Matthew chapter 5, verses 1 to 12a. Now, when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umawon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahabis sapagkat aaliwin sila ng Diyos.
Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatakuhin nila ang ipinagkaloob ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithi matupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat nakikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Sige po, maaga po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos at isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. After several months, nandito ay pinagamit dito sa simbahan ito at pinagamit pa tayo doon sa ibang dako sa munting chapel ng San Miguel sa pagbubukas ng unang gawain na nagsimula nito Enero ay pinagaling ng Panginoon ang kanyang gawain dito sa St. Michael Parish, Bacolod, Taguig City. Amen. Inyo pong pagpasensya sapagkat talagang ayaw talaga akong pagtanan ng spacing at ranilos. Bakit ka mo? Malamang kakapahin ang sabi puro na ay kapok. Maaari kaya nag-i-spacing dahil sa buhok-buhok na nasa ilalim ng ilong. Hindi ko alam kung anong klase yung buhok na nasa ilalim ng ilong na yan. I'll try my best by the grace of God to deliver this message for every one of you. Purihin natin ang buhay ng Diyos. So ngayong hapon, ang aking ulo ng mga langit na balita ay pamamagatan kong The Beatitudes o tinatawag na Sermon on the Mount. At ang pinaka-tema nito ay ang tinatawag na Blessed Person. Sabihin niyo ang salitang Blessed Person. Sabihin mo sa iyong katabi, Reggie, willing ka ba na maging blessed person? Anong sagot ng iyong katabi? Palamakan natin ang buhay ng Diyos. Mapalad sa wikang Tagalog. Yan po ang ating pamimiglayan. At ang ebanghelyo ito ay hango din sa tinatawag na The Beatitudes or the Sermon on the Mount. Kitang-kita ng Panginoong Hesus ang napakakapal na tao
sa loob ng St. Michael Parish. At pagkaupo ng Panginoong Isus, siya'y nakita ng mga disipulo at sila'y tinuruan ni Jesus tungkol sa pagiging taong mapalad. Ang tanong ko po, kabilang po ba tayo sa mga tinaguriang mga taong mapalad? Another question is, paano tayo magiging taong mapalad? Paano? Paano ang puso ko ire? I'd like to share with you, brothers and sisters, the four character traits of being a blessed person. Apat na kaugalian ng pagiging tao mapalad. Una sa lahat, higit sa lahat, the first character trait, know that a blessed person who is poor in spirit. Poor in spirit. Ang taong mapalad na siyang ama na walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 3, sabi ni Jesus, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Mapalad ang mga ama na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakamit nila ang kanyang paghahari. Amen. Pumili natin siya sa tayo. So sa madaling wika, brothers and sisters, tayo po tinuring ng mga ama na na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya mapalad kayo, mga taga-Hakonay chapter, lalo-lalo na sa mga taga-Wawa sa darating na Friday. Yes. Makakasama ka sa kanyang patay. Yung yung parang mauubos na kandila. Pulihin natin siya sa mga katulad kanina habang hindi pa tayo nagsisimula, dumating si Sister Ria, Sister Kapagami, Sister Ria. Galing siya ng Puro Press. Pagdating niya doon sa chapel ng banal na mag-anak, kung saan dapat ginaganap ang prayer meeting ng El Shaddai, ginawa, pagkaroon pa na tinatawag na shelter house, ang chapel na dapat pagkabusan. So nagulat, habang magyari, kita ko sa labas ng chapel, dami-daming tao. Yung pala ay nasunugan pala doon sa likod ng kapilyang doon. Bakit kaya? Pagdating, kinausap ko yung isa kong kasamang preacher, na siya tinagulang ko kinakapatid, tinanong ko kung makaitin ba siya sa Purokre. Sabi niya, oo. At kasi naman ulit, sinalubong ka ba ng mga worker? Ang sagot niya, wala. Ang tanong ay bakit?
Bakit? Yung disciple na sa pagkamat ng moto o let's say nakabayari lang o angkas, hindi makababa. Bakit? Sapagkat pinuspon ang panahon ang dapat nakatangkang araw ng gawain nila. Amen? Purihin natin si Yahweh sa rin ng malakas. And whether you like it or not, sa mga kapatid na nasunugan sa kaibuanan sa mananamang anak natin, kapilang tayo sa mga pinagkakasilan ng Diyos. Purihin si Jesus. Now, second character trait of being blessed person, know that a blessed person comforted by God in times of mourn and inheritors for those who are weak. Di ako kamataang mapalad ay aalawin ng Diyos sa panahon na hinagpis at talanghati at tatamuhin ang mga pangako ng Diyos sa mga kapatid o maamo. Saan ko po hinamo? Tingnan natin ang Matthew chapter 5 verse 4 to 5. Sabi ni Jesus, mapalad ang mga nakahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Like for example, doon kami hawak na sa amin ay nalungkot sa pagpanaw ni Brother Rex America noong July 22. Halos ang ilan ay nalungkot at naiyak. At nung malaman kung wala na tagal ko, umiyak din ako na nakaluhod. Ang iniyakan ko sa Panginoon, hindi ang sakit ng pagkawala. Ang iniyakan ko sa Panginoon na ako'y pagkakabili sa kabila ng kalubuhan at kalakati. Amen. Imagine, sabihin ng iba, Brother Ryan, kamatayan ka ng kanangat, hindi ka nalungkot, hindi ka manasaktan. Eh, paano ba? Eh, bakit ka na manasaktan? Eh, pinasaktan ako yun eh. Amen? Tunay na ang tao mapalad, bagamat nakahapit sa kanila ng kalanghati at binagsin, ay kanyang aaliwin. At yung mga mababa ang kalooban mo, may kababa, mapagpakumbaba. Ayan. Tatamuhin ang ipinangako ni Yahweh El Shaddai. Purihin siya sa mga kalakas. Kaya mapalad tayo. Bagamat may plan ay mga busy sa kanilang workspace,
na tinatawag ay sinikap pa rin makarating sa daan dito. Bakit kamo? Sapagkat hindi kayo nagkamali ng tapong iyong pinuntahan upang pagpuri at magpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Amen. So bakit pa tayo makaramdam ng hurt? Eh meron tayong Diyos na umaayos sa atin. Amen. Kaya patuloy tayong gabayan, samahan, at ingatan ng ating dakilang Diyos. At sa tulong at panalangin ng mga anghel at mga banal, ganoon din sa panalangin ng ating inang Birhen si Maria, ay ng Diyos. Tayo ay gagabayan, iingatan at sasamahan ni Yahweh El Shaddai. Amen. Third character traits of being blessed person, know that being blessed person will be filled to show mercy and to see God. Ang pagiging taong mapalad ay ipagkakaloob ng yaong mga minimigit kahabagan ng Diyos ang mga mahabagi at makikita ng Diyos sa mga may malinis na puso. Tingnan natin ang verse 6 to 8. Sabi nito, mapalad ang mga nagmimighing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimighi. Mapalad ang mga mahabagi, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Now, kung tutuusin, tayo po, mga pinagpapala ng Diyos at nagmimigay makatupad sa kalooban ng Diyos, napilihan ko po, tatanungin natin ang ating mga minimigay. Amen? At yung mga mahabagi, talagang nahahabagan ng Diyos. At yung malinis na puso, makikita nila ang buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Kaya sa halip sa pagtuunan ng pansin ang mga bagay na hindi dapat, tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Particularly dito sa simbahan ng St. Michael, ang Onoy Taguig City, tuwing Miyerkules ng hapon. Amen. At kapag
Ang inyong pinahihinggan ay mensahe kapahayagan ng Diyos. At siyang nagpapapusok sa gutom ng Espiritu sa patuloy na pinagpapala ng Diyos. Amen. Kung nais ninyo makatupad sa paghahari ng Diyos, ipagkaloob ang matagal ninyong inilihik, brothers and sisters. Sa mga mahabagin at maawain, mapalad ka, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, kahahabagan ka ni Yahweh El Shaddai. At siya, higit sa lahat, makikita ng Diyos, iyaw mga may malinis na puso. Amen. Ika nga ng isang quotable line ng pelikulang pinatituldahan ni Mark Lapid. Sabi niya, "O inaamin ko, sabi lang kami. Pero maghanap ka ng putang saging sa Pilipinas, saging naman ay puso." Hallelujah. Kung pa ang saging ay puso, ay tao pa kaya. Amen. Amen po ka. Kaya kapatid, dapat malinis ang ating puso, lalo lang ang ating bundi. Amen. Makikita ng Diyos ang sino mang malinis ang kanyang puso at ang kanyang bundi. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Glory to God, Lord of Christ Jesus. And finally, ayaw yan ang kumanta ng finally. Finally,
ng buhay na Diyos. So finally, the fourth and final character traits of being blessed person is a blessed person will be called sons of God for those who are peacemakers. And those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Matthew chapter 5, verse 9 and 10. Sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Amen. Now, listen carefully. Sa makatuwid, mga kapatid, ang mga naging tulay sa ipagkakasundo ay tatawagin mga anak ng Diyos. Amen? Those who have peacemakers, for they will be called sons of God. Amen? At yung mga uusig sa pagsunod sa Panginoon, mabibilang ang lahat sa mga pinaghaharian niya. Amen? Kaya, nung tayo na meron isang programa sa impila ng DWXI, ang title pa nga ng programa, Alay Pagmamahal, Tulay sa Ipagkakasundo. Yung programa yun, medyo may outing family oriented, pero baby na base. May kasama pang telephone counseling pa. Ang host pa nga ng aming coordinator. Pero pagdating ng mga huli pa sa panahon, sila natigil ang programa yun. Bakit mo? Sapagkat binuhulma at binuhulma ng Diyos ang mga magiging palatuntunan na nakaulat sa ating gawain. Kaya nagsimula ang gawain ito sa mga gina ng isang maliit na hipila ng radyo. Na nooy walang nakapagtangkilik ito. Wala pang tumatangkilik ito. Subalit, sa udyok ng banal na espiritu, yung maliit na hipila na yun, ginamit. Ginamit ng Diyos ang maliit na hipilan upang ang kanyang mensahe at kakakayanan ay may bahagi at iparating sa lahat ng dako ng mundo. Punihin natin ang Panginoon. And because of that radio station, nakatil pa sa buong mundo through online, kahit sa mga cellphone, maririnig ng broadcast ng DWXI. Sa streama, sa smart radio, ayun, meron na rin tayo sa tinatawag ng radio garden, naririnig ang broadcast ng El Shaddai. Saan man dako ng daigdig, walang iba pinakikinggan ng madlang people, kundi ang mensahe at kapakayanan ni Yahweh El Shaddai. Amen.
Bilang pangwakas, tayo na kayo. Sa ating pagninilay, naway magsilbing aral sa ating lahat upang tayo po ay maging taong mapalad. Kaya ang tanong ko po, kabilang na kayo sa mga taong mapalad? Ang hina. Kung gano'n, taas po natin sa Panginoon ang ating kamay. At gawing simpleng panalangin ang awiting ito, a pure heart. That's what I know. Sa mensahe ng pahayagan at pahatid ko sa amin tungkol sa pagiging tao pamanay. Nawag magsiging araw po ang kanilang napakinggan at hindi may bahagi sa iba ang kanilang narinig ng isang may nabahagi sa iyo. Ang palay mo po, Panginoon, ang purang paroko ng simbahan ito. Pagpalain mo rin po ang mga naglilingkod din sa parokya nito. Ganoon din ang mga nagtataguyod ng gawain dito sa namin ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamakatong lingkod, kasama ang mga awing manuto
at ang mga nagsusuporta sa banal ng gawain. Sino pong lahat ay upang palain, sundan po ng inyong mga ganda, himala, kapamalaghan, kapangyarihan at walang higil na biyaya at mapala sa ngalan mo, Jesus. Para sa inyong mga dalagalahan, including your prayer requests at iba pang bagay na ibig pagpalain ng ating dakilang Diyos. At tayo pinanalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, daging kapangyarihan Ama, nang tupad-basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang tinataas. Gawin mo po bilang mga sangkap upang ang sino mga hipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kamalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kapapala at liwina sa pangalan mo, Jesus. Everybody say Amen. Everybody say Amen. Baba ang inyong mga hawak kamay. Ibaba ang inyong mga hawak kamay. At itaas ang inyong mga kamay na walang hawak. At malaya pagpupuli ng malakas sa Yahweh ang Shaddai. Taas ang inyong kamay. Pag-ibon ang inyong mga kahilingan at handog ay pinapapala ng Diyos at ang inyong mga kahilingan ay tinugod na ni Yahweh ang Shaddai. Pagtapon ko itong sisiyon niyo. Ako'y taong mapalad. Ako'y taong mapalad. Pag-ulit ko ng malakas. Ako'y taong mapalad. Ako'y taong mapalad. Ako'y taong mapalad. Ako'y taong mapalad. And may the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give thanks to the Lord. That's